Alam mo kapatid, ang nakasulat, unang Timoteo 2:4, basahin natin. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas eh. Wala pong duda yun. Kahit ka pa parang hayop o talagang hayop ka na, tao ka eh. Pwede kang iligtas ng Diyos. Basahin natin ang Tito 1, versikulo 13. Natin kapatid na Daniel sa 1:12. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. Ayon, yung mga taga-Kreta noong unang siglo, the people of Crete, may nagsabi sa kanila na mga propetang kanila, ang mga taga-Kreta kailan pa man mga sinungaling. Meron pong ganung rasa eh. Ang mga tao sa mundo, rasa-rasa po yan eh. Kuminsan yung masasamang virtue, yung masasamang ugali, namamana ng mga anak nagkakapasa-pasa. Kaya merong mga lahi, iba-ibang kostumbre. Parang, kasi ako ganun eh, na experience ko, napunta ako sa Europa, napunta ako sa Gresya, napunta ako sa Amerika, tapos napunta ako Singapore, napunta ako sa Indonesia, napunta ako sa Malaysia. Nagmamasid ako eh. Tapos napunta ako sa South America, napunta ako ng Uruguay, no? Napunta ako ng Brazil. Maraming mga rasa ng tao na sabi ko, ba't ka ako ganun? Magkakaiba ugali. Sa Singapore, papasok ka sa bahay, uubligahin ka nung may-ari, huwag mo ipasok yung sapatos mo. Sa Singapore, hindi naman marumi sapatos mo, pero papahubad sa'yo bago ka makapasok. Yung mga talagang Singaporean. Sabi ko, nakaka-insulto naman dito. Papahubad yung sapatos mo. Nung mapunta ko sa Brazil, naintindihan ko sila eh. Kasi dito naman, kahit na yung carpet mo'y puting-puti, ipapasok yung sapatos. Naku po, amoy tain ng aso. Sabi ko, mas tama yata sa Singapore eh. No? Meron dito, ayaw maghubad ng sapatos. Miski sa pagkakatipo, natitisod na, ba't hubad yung sapatos? Bakit kapatid? Maayos yung ating lugar, hubad rin natin sapatos. Si Moises nga, pinaghubad ng Diyos ng sapatos nung mananalangin eh. O di ba masama ba yun na bilang paggalang sa Diyos, magkakatipon tayo. Ubarin mo yung sapatos mo dahil marumi, luluhod tayo para wag marumihan. Sabi, ayoko nagagalit. Yung pala, pag hinubad daw niya yung sapatos niya, mabaho yung paa niya, aalingasaw. Ba, tama rin naman kako yun. May kanya-kanya, may iba-ibang no? Ang tao. Napag-aralan ko kapatid, may mga tao, iba-iba ang ugali. Pero merong mga tao, ugaling hayop. Gaya ng taga-Kreta. Sabi nung kanilang propeta, ang mga taga-Kreta, kailan pa man mga sinungaling. Masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay. Sabi ni Pablo, totoo yan sa mga taga-Kreta, ganyan talaga sila. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Hindi may pag-asang maligtas. Masasamang hayop, ipinapasaway ni Pablo para para magpakagaling sa pananampalataya, para maligtas.
Kaya kahit gaano kasama ang tao, kahit pa ikaw ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Satanas dahil sa kasalanan, may pag-asa pa po. Basahin natin ang 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Magitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, pwedeng ang taong nasa kadiliman mabalik sa ilaw. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayon. Kaya kahit na nga nasa ilalim pa ni Satanas po, pwedeng maligtas kapatid. Ang Diyos pwedeng ang isang taong makahayop, ugaling hayop, mapabuti ng salita ng Diyos. No? Kasi yung sinasabi ni Pedro na iyong sinabi, ano yan mga ipinanganak na talagang mga hayop. Kailan sinabi ni Pedro yan? Doon yan sa mga nakakilala sa Diyos pero tumalikod pa. Kaya sinabihan niya na talagang mga hayop na ito. Kasi nakakilala na Yun yung sinasabi diyan sa 2 Pedro 2:12. Basahin natin yung 2:20. Makikita mo ang kahulugan, kapatid. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaing baboy na nahugasan. Kaya niya sinabihan na talagang mga hayop na, nakakilala na yung mga yon. Nakakilala na kay Kristo, naanib na dun sa iglesia nung unang siglo. Tapos tumalikod pa dun sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sabi ni Pedro, mabuti pa, hindi na sila nakakilala ng katwiran Kaysa pagkatapos na makilala ito, tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Nangyari sa kanila yung kawikaang tunay, yung aso bumalik sa suka, yung baboy na napaliguan, nilagyan pa ng ribbon, pinabanguhan pa, nung makawala, bumalik sa pusali. Merong ganong mga tao. Pero may pag-asang maligtas yun kung susunod sa Diyos. Pero kung pagkatapos mong makakilala, magsasalaula ka uli, wala nang pag-asa yon. Ganon, kapatid. Ang lahat ng tao may pag-asang maligtas. Naintindihan mo, kapatid na Jocelyn? Naintindihan ko po. Sige. Balik ka dyan sa Hong Kong. Makinig ka ng makinig, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang maririnig nyo sa programang ito, hindi nyo maririnig kahit anong programa ng mga reliyon. Wala namang religious leader na nagpapatanong yung namumuno, nag-o-open ba yung namumuno? Si Manalo ba matatanong mo? Hindi lalabas yun. Takot sila, baka matanong sila ng hindi nila masasagot, no? Tingnan mo si Kibuloy, nagpapatanong pero hindi live. Susulat nung kanyang mga alipores, kung ano lang yung gusto niya sagutin, yun ang sasagutin niya. Subukan niyang mag-live, magtatanong ako. Dating daan lang naman ang relihiyon na yung namumuno at leader nakakausap ng tao. Dito lang sa atin yun. Sa Badista, hindi ginagawa yun. Katoliko, matanong mo ba, Papa? Naku po, malayo. Salamat po, kapatid na Jocelyn.